At yan, isa pa nga sa dinadayo sa bayan ng Dolores, ang simbahan na ito, ang National Shrine of Our Lady of Sorrows. Isa siyang pilgrim church kung saan every Friday talaga marami yung tao. At may tinatawag silang mga celebrations like Biyernes de Dolores at every Holy Week, napakaraming tao dito. Personally, dito ako nagsisimba kapag may time. Kapag buong Sunday ko ay devoted at walang nasabay na work, dito ako nagpupunta. Nagda-drive ako from Lucena to this church, no? Kasi may mga personal experiences din ako na nagkakatotoo yung mga requests or yung mga prayer intentions natin dito. Yung success ng mga ginagawa ng office namin dito ko lagi pinagdadasal at dito ko rin pinagpapasalamat pagkatapos. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Quezon, tara na sa Dolores, Quezon. Ayan, magandang araw. Isa pa rin sa dinadayo sa bayan ng Dolores ang i-explore natin ngayon. At syempre, bago tayo mag-explore, kuha muna tayo ng konting information about sa lugar na to. Sa kasama natin ngayon, so kasama natin si Sir L.A. Sir L.A., magandang araw. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po sa ating mga kababayan dito mula sa Quezon. Nandito po tayo ngayon sa parokya at pambansang dambana ng Mahal na Birheng Dolorosa dito sa bayan ng Dolores, kung saan matatagpuan ang nag-iisa at ang kauna-unahang crowned image, pontifically crowned image ng Mahal na Birheng Dolorosa sa buong Pilipinas. Siya ang 45th canonically crowned image ng Mahal na Birhen. So talagang pinagmamalaki ng ating bayan na nandito naka-enthrone at naka-enshrine ang Mahal na Birheng Dolorosa. Ayan. Thank you. Ayun na yung brief introduction nung place na to. Sir, unang question, ano yung declaration na meron sa church na to and ano yung tumulong para ma-declare yun? Actually, this shrine is dinadayo talaga ng maraming mga pilgrims, maraming mga peregrino mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi lang dito sa Quezon, hindi lang sa Calabarzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ng bansa. Kasi itong ating shrine ay naka-declare as a national shrine kasi ito ay dinadayo ng mga migrante, mga OFWs, lahat po yung mga kababayan natin na nag-work sa ibang bansa, and specifically yung mga namimintakas at namimintuho sa Mahal na Birhen Dolorosa. So with that, ay inipon namin lahat ng testimonials sa pamamagitan ng ating Pilgrim's Logbook. Nagkaroon din ng Shell of Merit Prayer Ministry na naging malaking key sa pagkakadeclare nito ng CBCP bilang isang national shrine. Okay, so nabanggit niyo po kanina daan natin yung shoal. So ibig sabihin, sir, from doon, maraming nagpapatunay or testimony yung miracle na ginagawa ng image na to. Yes. Okay. Sir, another question. Ano yung best day na pumunta or mag-visit sa church na to para sa mga gustong magpunta rito? Actually, ang devotional day natin is every Fridays of the year. Tuwing Biyernes Dolores is talagang hindi mahulugan ng karayom ang mga tao pumunta dito. Okay, so hindi maikakaila that Dolores ay isa sa mga pinupuntahan during Holy Week, no? Or every Friday because of this church, no? Ano po yung mga pwedeng bukod sa pamamanata or pagsimba sa simbahang ito, ano pa yung ibang pwedeng gawin ng mga magpupunta o bibisita rito? Actually, meron dito itong ngayon sa natatayo natin ito yung tinatawag na Veneration Chapel, kung saan dito nakalagay yung mga sinuot na damit na Mahal na Birhen Dolorosa. Ito yung mga symbolical clothes na sinuot niya, yung mga milestone clothes na ginamit niya sa mga specific events na naging milestone sa simbahang ito. And then, pagpasok ninyo, nasa left side ninyo, nandun ang tinatawag na Bahay ni Maria. Doon naman naka-enshrine yung ating pilgrim image na itinuturumba tuwing Biyernes de Dolores and September 15. Pag punta nyo naman sa gawid sa itaas, nandito naman yung ating, ito sa likod na makikita ninyo, yung Via Dolorosa Garden. Nandyan yung 7 Sorrows of Mary. So, ito yung nagre-represent ng 7 sakit. Siya kaya mayroong 7 daggers sa puso ng Mahal na Birhen. Ito yung bawat isang sakit, ito yung bawat isang dagger na nagre-represent doon. At syempre, ang pinapakapupuntahan ay ang miraculous image, yung original image ng Mahal na Birhen Dolorosa, 200 years old, humigit kumulang 200 years old na. At ito talaga yung pinapatotohanan na sinasabi na nakakitaan ng putik or amor seco sa laylayan ng damit niya, na pinapaniwalaan na nag-iingat sa Bayan Dolores na noong time na mga Espanyol ay nagliligaw doon sa mga Spanish colonials na muntik nang mag-persecute sa mga tumakas papunta dito sa Bayan ng Dolores. Okay, so napakaraming facts, no, about this church, about the image, and very much excited tayo to explore, to check and to experience sa sarili natin. And isa pa rin sa patotoo na ang Bayan ng Dolores ay tinatawag or isa sa mga ino-offer talaga nila yung faith and wellness tourism. So, ang simbahang ito ay magpapatunay sa claim nila na ito. So, tara, samahan niyo ko. Explore natin yung place.
umikot, nagdasal, nagsindi ng kandila, nagpasalamat kay Lord. Ito yung mga nagawa natin sa loob ng simbahan na to. Sa almost half day na pag-ikot natin dito kasama si Sir L.A. And nakakatuwa talaga na yung ganitong experiences, yung bubuo sa experience ng mga turista sa lalawigan ng Quezon. Hindi lang adventure, hindi lang ecotourism sites, hindi lang masarap na pagkain, hindi lang mayaman na kultura, kundi nangingibabaw pa rin ang pananampalataya. Kaya naman, kung magpupunta kayo dito sa amin sa lalawigan ng Quezon, isa lang ang mapapromise ko sa inyo. Babalik-balikan nyo ang lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon. Lalawigan ng Quezon, sa yaman niyang taglay, na kanyang ibinibigay.